Magandang araw, Magandang araw mga kabataan at mga OFWs na tunay na backbone ng bayan. Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome po sa ating channel. Tama po kayo dyan. Channel po natin ito. Kung saan hindi tayo natatakot magsalita ng katotohanan kahit pa may mga impossible dream na nagsasalita dyan sa Senado. Okay, ngayon Soto nagsalita na. Impeachment is now an impossible dream, sabi ni Senate President Tito Soto pagkatapos ng Supreme Court ruling. Pero bakit? Parang may kakaiba. Kanina pa siya nagpre-prepare ng impeachment court for tweet daw. Tapos biglang impossible dream. Parang isang politiko na gustong maging hero sa dalawang side. Today, intellectual, fact-based at witty na pag-dissect natin dito. Para sa inyo na nasa Dubai, Saudi, Hong Kong, o nag-aaral dyan sa UP, Ateneo, o sa probinsya at sa TIP, tayo ang future ng Pilipinas. Manatili kayo hanggang dulo. Maraming bombshells at practical life hacks para sa inyo. Tara! Una, let's recall the facts. Noong 2025, may impeachment complaints laban kay VP Sara. Supreme Court ruled it unconstitutional dahil sa one-year bar rule. Soto mismo ang nagsabi na impossible dream na ito. Judicial overreach daw. Pero ngayong 2026, may bagong attempts. House advancing articles tungkol sa confidential funds ng DepEd at Office of the Vice President. Okay, critically speaking, ano ba talaga ang issue? Confidential funds, legitimate tool for intelligence, security, at sensitive operations. Maraming presidente at vice president ang gumamit nito. Bakit biglang si Sara lang ang target? Political persecution ba ito laban sa isang Duterte na may malakas na suporta sa masa, Mindanao at Visayas at mga OFWs at mga kabataan? Okay, parang naggalit kasi hindi na control si Sara. Impossible dream talaga kung walang solid evidence. Puro hearsay at political chatro. Ngayon, kay Tito Soto, ang master of procedures, dating comedian, actor na naging Senate President, respect sa karir niya, pero let's be critical. Siya ang nagsabi for tweed na magkukonvene ang Senado sa impeachment court. Nag-crash course pa sa rules of court ng iba't ibang magistrates. Tapos biglang impossible dream? Flip-flop ba o strategic ambiguity para maging relevant? Soto has history of navigating politics with pragmatism. Pero sa panahon ngayon, kailangan natin ng leaders na may backbone. Hindi yung nagpapa-impress sa both sides. Para naman sa mga kabataan, imagine ninyo, parang prof mo na strict sa rules, pero kapag may powerful ally, biglang lenient. OFWs, alam nyo ito. Sa abroad, diretso ang usapan. Dito sa politics, maraming palusot. Soto's statements create confusion, delaying real governance. Impeachment should not be a weapon for political rivals. It should be for grave crimes. Excuse me. Walang grave crime proven kay Sara. Puro allegations tungkol sa funds na ginamit for legitimate purposes. Si VP Sara, mga kaibigan, ang education warrior yan no? Marami po tayong kilalang mga guro, talagang gustong-gusto po siya. May mga estudyante, gustong-gusto din po siya, no? Ang leader na hands-on sa Mindanao Peace, anti-drug efforts na kailangan natin sa kasalukuyan, at suporta siyempre ng masa. Despite attacks, she continues to serve with quiet strength. May kausap nga po tayo dyan sa mga probinsya ng Central Luzon. Ang sabi po ay talaga namang napatahimik nila ang mga lugar. Talaga namang nawala yung mga adik at magnanakaw. Talaga namang nagsipaglayo at talagang tumahimik ang lugar nila. Maraming nangamatay, iba-ibang na-salvage nga dyan. Okay? Pero yun po talaga, tumahimik ang lugar, tumahimik ang pamilya. O ngayon,
polls show strong support from real people, not just Manila echo chambers. Impeachment fatigue weakens our institutions. SC ruling protects the Constitution from abuse. Sara's focus on education, health at youth programs ay mas kailangan natin kaysa drama sa Kongreso. Habang ang iba busy mag-impeach, si Sara busy magbigay ng tulong sa kabataan at mga OFWs. Alin ang mas matimbang? Confidential funds scrutiny o actual results sa ground? O para sa inyo mga kaibigan, Sara represents continuity of strong leadership, discipline at pro-Filipino policies. Hindi siya perfect, pero sa gitna ng economic challenges at geopolitics, kailangan natin ng stable leadership, hindi witch hands mga kaibigan. Ay nako, mga kababayan, habang pinaglalaban natin ang katotohanan, ingatan din natin ang sarili. Here are some best finds and trending sa 5-5 sales ng mga products na pwede nyong bilihin via Shopee, Lazada at Zalora. Affiliate links sa descriptions at itatag din po natin yan dito sa video na ito. Unang-una, wireless earbuds. Perfect para sa mga OFWs sa calls home o music habang nagtatrabaho. Crystal clear, long battery. Portable power banks. Hindi ka malobat sa biyahe o power outage. Korean skincare sets. Affordable glow up para sa mga kabataan at busy moms. Shapewear at casual fashion sa Zalora. Trendy, comfortable para daily wear. O collagen drinks at health supplements para sa energy at wellness, lalo na sa abroad. Smartwatch, track steps, calls at reminders must have for productive kabataan. Support local sellers at global brands through these platforms. Salamat sa inyong clicks. Tulong sa channel natin ito. Okay. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban mga kaibigan. Okay, conclusion na po tayo. Sa huli, impeachment should serve justice, hindi political vendetta. Obvious naman mga kaibigan eh. Soto may have called it impossible dream. Pero ang tunay na dream ay isang Pilipinas na may accountable yet stable leadership tulad ni VP Sara Duterte. Kabataan, maging critical thinkers. OFWs, ipaalam ang inyong boses. I-like, i-comment, truth kung sumasang-ayon kayo. Share sa groups nyo at subscribe. This is #WalkWithLan, Facts Over Drama. Bayan muna tayo. God bless the Philippines. See you in the next one. Peace out at mabuhay ang Pilipinas.